Tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain natin pinakamamahal na Pinoon, ang pakikinig ng kanyang banal na salita. At bilang paggalang, tayong lahat ay tumayo at ito po ay dadalhin natin pong beloved preacher, Romeo Jose. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved na co-preacher, Jose Rebella. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat po mga minamahal ay dumalangin upang tayo po ay samahan at gabayin po tayo ng ating napakabait na Diyos. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoon Jesus, tao sa puso kami nagpupuri at nagpapasalamat sa naunang bahagi na ipumbalal mong gawain na lubos ang pinagpalat nilang isan, higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Diyos, na tunay na kasama ka namin sa araw na ito. At narito po kami ngayon sa pag-aaral pumbalal mong salita. Bago po ang lahat, ang bawat isa sa amin, kami po ay nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo po kami, O Diyos. Buksan ang pangunawa ng bawat isa na naririto. Gamitin mo lamang yung abang lingkod. Maging daloy po espiritual na pagapala sa bawat sasalitang kapag babangitin. Maging pagapala sa lahat na makikinig sa oras na ito. Sa unat dalangin ng aming puminamahal at iginagala ng aming mahal na pastor. Aming pong sinasaway magawa ng kaaway pag-alinlangan. I command you cast out right now in the name of the rest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kayo na po mga minamal ay makaupo na sa inyo pong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagsamba, ang pinakamataas sa pagpupuri, at paglulawalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Sa dobling paggalang at pagbati sa ating po beloved evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the interpret of our loving God and His beloved children, at patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating beloved na Honorable Assistant Pastor Linus Almeida, maging sa lahat ang ating po mga kasamang kapamanggagawa, sa ating beloved ordained preacher, maging sa lahat mga beloved preachers, beloved elders, sa ating po minamahal na mga kapatiran, baguhan maludatihan, maging sa lahat ang ating po mga webcast viewers. Amen. Magandang gabi na po sa atin lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito po sa Kawikaan, Kapitulo 5 at ang versikulo po ay 6. Ito po sinasabi sa mga Kawikaan ng Kabanata ay 5, ang kapitulo po ay 6. Na dapat hindi niya nasusumpungan. Kawikaan 3, 5, 6. Amen. Dito po sa Kawikaan, ang Kabanata ay 3 at ang talata ay 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang pagbabasa ng banal na salita ng ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Diyos po ang magpala. Bigyan po natin ang tema ating tatalakayin sa araw na ito, making the right decision. Wastong pagpili. Amen. Kaya kung kikilalanin natin siya, kanyang ituturo sa atin ang tamang landas. Kaya ang tao po mga minamal ay napapahamak sa maling pagpili, sapagkat sila po ay tumitiwala sa kanilang mga sarili. Kaya po mga minamahal, ang tao ay hindi perpekto, nagkakamali. Subalit ang Diyos, dahil siya po ay perpekto, kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, tayo po mga minamahal ay i-guide ng ating pong pinakamahal na Panginoon Jesus. Ituturo sa atin ang tamang landas para dapat po natin lakaran upang hindi po tayo magkamali. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya po mga minamahal, kung ang tao pong pagpipilian ka, ano ang mas gusto mo? Kung makakabalik ka sa nakaraan para maituwid ang nakaraan o nakalipas, o di kaya pangalawa, yung bibigyan ka ng 10,000 na salapi. Kaya kung tinanggap mo akong pinili mo yung 10,000, hindi nangangahulugan na ikaw na po ay materialistic. Amen. Ito lamang po mga minama isang halimbawa na unawaan.
Kaya kung ano ang pipiliin, kaya kung ako ang tatanungin, ang aking pipiliin ay 10,000. Amen, sapagkat kasi una po mga minaman, napaka-imposible na magbalik sa nakalipas para itama mo o baguhin mo ang iyong pagkakamali na mas malaki ang tsansa mo na manalo ka o makakuha ka ng 10,000 kaysa magbalik ka sa nakalipas. Burahin mo ang iyong nakalipas, mas delikado pa nga. Kung ikaw ay babalik sa nakalipas, babaguhin ang iyong nakaraan dahil kapag ginawa mo iyon, buburahin mo din ang iyong pagkatao. Tandaan, walang sino mang makapagbabago sa buhay ng tao kundi tanging Diyos lamang sapagkat siya po ay makapangyarihan. Kaya ito ang pagkatandaan ng bawat isa po mga minamahal na kung sino tayo ngayon, ito ay dahil sa ating nakalipas. Mabuti man o masama, may kabiguan man o may tagumpay, ikaw ay ikaw dahil sa iyong nakalipas. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kaya mas maganda buhayin po natin yung ating kasalukuyan. Tayong lahat ng mga mananampalatay na pabilang sa gawain ito, nakilala na po natin ang tunay na Diyos. Nakilala na po natin ang tunay na Diyos, buhay at makapangyarihan. Amen. Kaya dito po natin natamo ang masaganang pagpapala mula nang tayo po ay magsimulang maglingkod sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya dahil nakilala na po natin ang buhay na Diyos, dapat po mga minama sa ating kasalukuyan ngayon, lalo pa nating pag-igihan, pag-husayan pa na masunod 100% ang kalooban ng Diyos upang dumaloy sa atin ang masaganang pagpapala na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Looking forward. Patuloy lang po mga minama sa paglilingkod. Sapagkat ang sabi po rito, full of glory, full of hope. Punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng pagpapalang ating tatanggapin mula sa mahal na Panginoon, puno ng kagalakan. Kaya tignan po ninyo, mula nung tayo maglingkod sa Diyos, sa gawain na ito, umaapaw na kasi ang kagalangan ng ating nararamdaman dahil pinili po natin na sundin siya. Pinili po natin na paglingkuran siya. Kaya nung tayo baguhan pa lamang, marami pong mga ayaw sa atin na tayo magpatuloy. Unang-unang ating mga mahal sa buhay sa laman. Ating pong mga matarik na kaibigan. Mga kakilala po mga ayaw nila na tayo magpatuloy. Subalit dahil totoo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mismo ang Diyos ang nagdala sa atin sa gawain na ito. Mismo ang Diyos ang pumili sa atin para paglingkuran siya. Dakilang pribilehiyo na tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Ngayon, pinili po natin kahit marami po mga sagabal, marami po mga discouragement sa ating paglilingkod. Patuloy lang. Ngayon, natamo po natin ang masaganang pagpapala mula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord. Amen. Kaya yung pagpapala na ating natamo, dapat sukulihan po natin ang masigasig, mainit na paglilingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Kaya po mga minama, katulad po ng isang bata. Kung paano ang isang maliit na bata kapag siya ay tumatakbo. Siyempre maliit pa yan po mga mina kapag siya ay tumatakbo. Kapag nadapa, ano po ang kailangan niyang gawin? Siyempre, tatayo lang siya. Tumayo lang, hindi naman siya makakabalik sa kanyang na kung saan siya nagmula. Dahil maliit pa lang. Wala siyang kakayanan. Pero kung saan siya nadapa, tumayo lang siya, and then continue. Everybody shall praise the Lord. Iyang ang ninanais ng bawat isa sa atin na ang bawat isa ay mag-umpisang muli. Kaya narito na po tayo sa panibagong taon. Yung taong 2021, 2020, 2019 ay nakalipas na. Narito na po tayo sa panibagong taon na ating pong kakaharapin. Sa anumang problema na nagdaan, syempre po mga minamahal bilang mananampalataya nakakilala sa mahal na Panginoon dahil wala pa po tayo sa langit, sa mundo na ating ginagalaw, minsan nakakaranas po tayo ng kaunting problema. Amen. Sa kaunting problema, sa anumang pagsubok, sa anumang suliranin, sa tatlong ito, ating pong dinadanas pa dahil narito pa po tayo sa mundo. Amen. Sa anumang kinakaharap natin sa mundong masama. Gayon po mga minama sa ating buhay.
Tayo mga mananampalataya po mga minama na mas pinili po natin na maglingkod sa Diyos kahit anuman po ang ating kakaharapin sa buhay, dapat magpatuloy lang. Hanggang abutin po natin yung gantimpala na ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, langit at buhay na walang hanggan. Tunghayan po natin po mga minama sa banal na kasulatan. Dito po sa Mateo Kapitulo 8, ang bersikulo po ay 2 hanggang 3. Dito po sa Mateo, Kabanata 8, ang talata po ay 2 at 3. At narito, lumapit sa kanya ang isang ketungin at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka at pagdakay, nilinis ang kanyang ketong. Amen. Amen. Sa ating nabasang talata po mga minama, yung kitungin po mga minama, hiniling ng taong may ketong na siya ay malinis. Amen. Hindi naman niya po mga minama hiniling ng taong may ketong sa Panginoon na, Panginoon, sana hindi na ako nagkaketong. Hindi niya hiniling iyon kasi what has been done has already been done. Kung ano ang mayroon, kung ano ang naranasan niya, nandyan na. Amen. Kaya po mga minama, sa ating nabasa po mga minamahal, ano ang ibig niyang sabihin doon sa panalangin niya? Lord, make me clean. Ganun po mga hiniling po ng taong may ketong. Sa ating nabasa po mga hiniling niya iyon. Panginoon, tulungan mo akong mag-umpisa ulit. Help me to start again. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano ang sabi ng ating pong pinakamahal na Panginoon sa ating nabasa? Be clean. Ibig niyang sabihin, okay, start again, mag-umpisa ka ulit. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. At ano po ang naging resulta? Dahil sa kanyang panalangin, siya ay malinis at naging bago ang kanyang pagkatao, napakaganda at napakabuti ang gawa ng Diyos na taong lumalapit at handang sumunod at maglingkod sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Kaya po mga minamahal kayo sa mga Kristiyano, tayo na naglilingkod sa buhay ng Diyos, kapag tayo po humingi sa mahal na Panginoon, kapag nakita ng Diyos ang ating pong desire na kahit na natanggap na po natin ating po hiningi, paglilingkuran pa rin po natin siya, susundin pa rin po natin ang kanyang mga utos, di po ba agad-agad ibinibigay ng Diyos ang ating kahilingan? Lahat po magsabing Amen. Amen. Ganun po mga minaw ating Diyos sa pinaglilingkuran, tumutugon ng panalangin. Kaya sa gawain na ito po mga minama ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, pinatunayan ng Diyos na lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman ay kayang pagalangin ng Diyos, walang anumang medisina. Katulad po ang ating beloved ordained preacher, Luisito Angeles. Siya po mga minamal ay may ketong. Nadadalhin na sana po siya po mga minamal sa ibang lugar, ilalayo na po siya. Subalit bago pa mangyari na siya po ay ilayo sa kanyang pamahal sa buhay sa laman, nakilala niya, natagpuan niya ang tunay na banal na gawain ng Diyos sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ating mahal na kapatid, hiningi niya sa mahal na Panginoon, siya po'y pagaling sa kanyang masakit na ketong. Ang ating pinakamahal na Panginoon, dahil totoo po siya, nakamtan ng ating mahal na kapatid, lubos po siyang pinagaling. Ngayon, ang ating po mahal na kapatid, siya po mga minama, lubos na pinagpala na, malinis na ang kanyang pong balat. At ang ating po mahal na kapatid, saan man magdako ito, magtungo ang ating mahal na kapatid, kanya pong pinagsisigawan ng ating Diyos na nakilala niya sa gawain na ito, buhay at makapangyarihan sa lahat, na walang ibang nagpagaling po sa kanyang ketong kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya po mga mina, hindi lamang ating mahal na kapatid na natamo po niyong kagalingan, kundi ang bawat isa sa atin. Mula nung tayo po'y maglingkod, makakilala sa Kanya, tinugon ang ating mga dalangin, pinagaling ang ating mga sakit at karamdaman. Bakit pinagaling ng Diyos ang ating mga sakit at karamdaman? Ano ang layunan ng Diyos? Para
luwalhatin siya, papurihan siya. Amen. Ibahagi sa marami mga tao na mayroon Diyos na totoo, mayroon Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, nagpapagaling lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kapag sila po'y nangako na sila po'y tatalima, pipiliin po nila na maglingkod, susunod sa kalooban ng Diyos, pagpapalain sila na mahal na Panginoon. Makakamtan po nila ang kanila po mga kahilingan. Higit sa lahat, tatamuhin po nila yung kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling po ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa panahon po natin ngayon, maraming tao ang nagkakaroon ng sakit at karamdaman. Kaya minsan po mga minamahal, minsan dumarating din po sa mga buhay ng mga mananampalataya, nagkakaroon din sila. Ngunit po mga minamahal, alam po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tumutugon ng panalangin. Amen. Kaya walang ibang ating pong hinihiling sa mahal na Panginoon. Panginoon, palakasin mo ako. Panginoon, pagalingin mo ako. Gusto kong mag-umpisa ulit. Yung ang ating kapatid na may problema, minsan po mga minama nagkakaroon po ng problema, isa man sa atin, financially. Subalit po mga minama, nariyan ang ating mahal na Panginoon. Tutulungan po tayo. Sapagkat ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, hindi maiksi ang kanyang kamay para hindi abutin dinggin ang ating mga panalangin. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Amen? Kaya sa taong 2022 na po tayo ngayon, ang nakaraan ay nakaraan na. Amen? Nakaraan na po mga min, nasa panibagong taon na po tayo. 2022 na po tayo. Ang nakaraan ay nakalipas na, narito na po tayo sa panibagong taon. Sa bagong taon na lumipas po mga minamar, marami po tayong natutunan. Amen? Marami po tayong natutunan, kaya ngayon po mga minamahal, sa panibagong taon na ito, marami na po tayong natutunan sa nagdaang taon. I want to start again. Everybody shout, praise the Lord. Magsimula tayong muli. Kaya dito rin po mga minama sa banal na kasulatan yung 10 kitongin. Nung lumapit sila sa mahal na Panginoon, hiningi po nila na sila po'y pagalingin sa kanila po mga ketong. Mababasa po niyo, isulat nyo na lamang po sa Lucas Kapitulo 17 at ang versikulo po ay 14 hanggang 19. Ang ating pinapag-aralan, wastong pagpili. Kaya nung pinagaling na po yung 10 kitongin, natamo na po nila ang kanila pong kahilingan sa Diyos. Sa madaling sabi po mga minang, masaya na po sila. Subalit sa kanila pong kasayahan po mga minama na magaling na po sila, yung 9, nakalimutan na po nilang bumalik sa mahal na Panginoon para magpasalamat sa Diyos. Hindi nila pinili ang mabuting bagay para luwalatin ang dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos. Kaya walang ibang nagbalik po yung isang kitongin na bumalik para magpasalamat sa Diyos. Nung siya po'y bumalik, hinanap ng mahal na Panginoon siyam na pinagaling ng mahal na Panginoon sa ketong. Bakit din sila nagbalik? Dahil pinili po nila ang hindi magandang bagay, masamang bagay, sapagkat hindi sila nagpasalamat sa Diyos. Yung isang kitongin po mga minamahal, na alala po niya ang ginawang mabuting bagay ng ating pinakamahal na Panginoon sa Kanya, kung gaya siya po'y bumalik para luwalatin, pasalamatan, parangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Buong puso niya po mga minama, pinasalamatan ng mahal na Panginoon. Wastong pagpili, pinili po ng isang kitungin ang magpasalamat sa Diyos. Ganon din po tayo. Kaya minsan dumarating po sa ibang mga mananampalataya na kasama na po natin. Bagamat nasaksihan na po nila ang katotohanan, nasaksihan na po nila yung gawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos sa bawat isa sa atin, na walang ibang nagpagaling sa kanila pong mga sakit at karamdaman, kundi tanging Diyos lamang sa pangalan ng Jesus. Nasaksihan na po nila na ang kanilang mga malalang problema, nung sila po lumapit sa Diyos, nilutas ng mahal na Panginoon. Nasaksihan na po nila na walang ibang nagbigay sa kanilang kapayapaan sa puso at isipan, kagalakan, kundi ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Nung sila po ay mag-umpisa lamang na maglilingkod sa Diyos, naglingkod sa mahal na Panginoon, grabing kagalakan ang kanila pong nararanasan, grabing pagpupuri, pagpapasalamat nila sa Diyos. Habang lumilipas po ang buwan, taon, unti-unting nababawasan ang kanila pong pag-ibig sa Diyos.
Kaya imbis sila po ay lalo pang magsimigasig na maglingkod sa mahal na Panginoon, napalitan ng maraming katanungan. Bakit? Wala po tayong dapat ipagtanong sapagkat sapat na nakilala po natin ang buhay na Diyos. Amen! Kaya walang ibang ating pong pinaglilingkuran sa gawain na ito, hindi yung mga tumatayo rito, kundi ang ating mabay na Diyos. Amen! Kaya habang tayo pinagpapatuloy na naglilingkod sa mahal na Panginoon, dapat ano po mga minamahal, buong pagpapakumbaba, buong pagpapasalamat, ang nais makita ng Diyos sa buhay po natin. Dahil tayo ay lubos sa pinagpala, sapagkat buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating mabay na Diyos. Everybody, shout praise the Lord. Kaya napakahalaga po mga minama yung tinatawag na wastong pagpili. Sapagkat kapag pinili ng isang tao na hindi sumunod maglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay, inilalagay niya ang kanyang sarili sa panganib. At kapag ang tao ay nalagay na sa panganib ang kanyang buhay, ano po ang kasunod dyan? Kapahamakan. Sila po ay babawiin po. Sila po ay mamamatay. Katulad po yung in-upload po mga minamahal sa Facebook, sa dako ng parting Visayas po atay po mga minamahal na yung sasakyan po nila, ito po ay tumaob, napakaraming namatay. Kaya ganun po ang nangyayari sa mga tao na kapag hindi nila nakilala ang Diyos sa buhay, darating ang pagkapahamak sa kanila. Ngunit tayo mga mananampalataya na napabilang sa gawain na ito, mas pinili po natin na maglingkod kahit na ganito ang panahon po natin, mas ninanais natin ang ating mga sarili na nasa banal na gawain ng Diyos na tayo po ay nagpupuri sa kanyang banal na pangalan, nakikinig ng kanyang mga salita, tayo po ay umaawi sa mga bagay na iyan na ginagawa po natin. Wastong pagpili na itataas po natin ang dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody shout praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tandaan, dito sa mundo, wala na tayong babalikan pa. Sapagkat saan man tayo magtungo, ang maraming mga tao ay patuloy na ilalipin sa paggawa ng kasalanan. Amen, na ito'y ginagawa ng mga tao. Kaya sabi sa Biblia, kapag ang Kristiyano, kahit ang Kristiyano pa na nakakilala sa buong katotohanan ay nagbalik muli sa pagkakasala, ang sabi ng banal na kasulatan, wala nang haing natitira pa. Hebreo 10:25 hanggang 27. Wala nang haing natitira pa. Kapag isang Kristiyano nagbalik muli sa pagkakasala, wala na pong Kristo nagbababa dito sa ibabaw ng lupa para muling tubusin ang kanilang mga kasalanan. Minsan lamang po naparito ang ating tagapagligtas sa mga pangalawang pagparito ng Diyos. Kunin na po tayo para dalhin niya sa kanyang mong kaharian para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Wastong pagpili, tayong lahat na naririto. Habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod, buhay bilang ng napakaraming taon, lalo po tayong nagsusimigasig na maglingkod sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. Dapat ganun po mga minamahal. Ganun po ang ating attitude. Bakit? Lahat ng kaganapan na isinasasabalan na kasulatan ay nangyari na. Isa na lamang po ang hindi pa nangyayari, ang pagdakit ng mga banal. Kaya po mga minamahal, kung tayo po ay papatay-patay sa paglilingkod, maaring maiwan ka. Kung tayo po ay lulugulugo sa paglilingkod, maaring maiwan ka. Kaya dapat masigasig ang ating paglilingkod. Wala na pong bakit. Dapat purong pagpapasalamat sa Diyos. Yan po ang dapat po natin piliin para tayo po'y makasigurado sa ating kaligtasan, magtamo ng pangako ng Diyos, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Kasunod na talata, Awit Kapitulo 32 at ang versikulo pa ay 8. Ito po ang sinasabi sa mga awit ng kabanata ay 32 at ang talata ay 8. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen. Amen. Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Kaya tayong lahat ng mga mananampalataya, bago po tayo napabilang sa gawain na ito, bagamat nung araw na niniwala tayo na may Diyos, hanggang doon lamang po mga paniniwala lamang.
Bagamat tayo po noong araw po mga minamahal, naniniwala po tayo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kapag dumarating po yung sakit at karamdaman, takbo sa pagamutan. Buibili ng mga medisina, ngunit hanggang doon pa rin po mga minamahal, ganun lang. Subalit dahil po mga minamahal ang Diyos, ay tayo po mga minamahal ay minahal na. Amen. Inibig tayo ng mahal na bayan sa kabila na hindi po tayo karapat-dapat. Minahal tayo ng Diyos nung ating masumpungan. Ang tunay na banal na gawain ng Diyos, pinahalagahan po natin yung pagsunod, paglilingkod ngayon. Tayo po ay nagtatamasa na masaganang pagpapala sa mahal na Panginoon. Bakit? Natagpuan na po natin ang tunay na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Kaya po mga minamahal, maging matalino sa wastong pagpili. Katulad po sa buhay pamilya, minsan dumarating po yung nagkakaroon ng problema. Amen. Dahil sabi ko nga kanina, ang tao hindi po perpekto. Dumarating din po mga minamahal sa buhay mag-asawa na nagkakaroon ng problema. Subalit po mga minamahal, mayroon po nga nangangako ang bawat isa na kapag sa mag-asawa nagkaroon po sila ng konting problema, sabihin nila sa bawat isa, magsimula tayo ulit. Umpisahan po natin ulit. Di po mga minamahal, ganun po ang kanilang mga pangako. Ganun din po sa buhay pamilya. Kapag sa isang sambahin po mga minamahal, nagkakaroon po sila ng gusot, nagkakaroon sila ng problema, kinakailangan sila po ay magkaisa. Mag-umpisa sila muli. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minamahal, mag-umpisa ulit. Hindi po ba iyan ang diwa ng bagong taon? Amen? Hindi po ba yung diwa ng bagong taon? Bakit sabik na sabik tayo sa bagong taon? Bakit po mga minamahal, sabik na sabik ang maraming mga tao na sumalubong sa bagong taon? Sapagkat, because the new year symbolizes a fresh start. Pag-umpisa ulit. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, at pag ikaw ay binibigyan ng pagkakataon ng mag-umpisa ulit, napakalaking pagpapala iyan. Napakalaking blessing yan po mga minamahal, kasi sa totoo lang talagang kailangan natin na mag-umpisa ulit. Ngayon po mga minamahal, sa panibagong taon, yung nakaraan ng mga problema na ating kinaharap nung dapat iwaksin na po natin. Nasa panibagong taon na po tayo. Ano po ang maidudulot po ng problema sa panibagong taon? Siyempre wala. Dapat iwaksin na po natin, iwanan na po natin, huwag na po natin alalahanin pa. Amen. Marami na po tayong natutunan sa nakalipas na taon. Dapat ito pong panibagong taon na ito na ating kakaharapin, panibagong kasigasigan, panibagong kainitan, ang nais makita ng Diyos sa buhay po natin. Everybody shall praise the Lord. Kaya kung mayroong mga Kristiyano na parang binabalik-balikan ang kanila pong nakalipas na taon na hindi namang magdudulot sa kanilang kalakasan sa pananampalataya, sila rin po ang lugi. Amen. Sila rin po ang lugi. Kapag ang isang tao, Kristiyano, lagi niyo po mga pinag-uusapan ng problema, ang lalapit sa kanila ay masamang espiritu. Guguluhin sila ng kaaway. Ipaparinig ng kaaway sa kanila, tama yung ginagawa mo. Ngunit ang Espiritu ng Diyos, hindi po sasang-ayunan ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Dapat dapat ang ating pag-usapan sa mga kabutihan, kadakilaan na ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Dapat pag-usapan po natin kung paano po tayo pinagpanalubos ang ating dakilang Diyos. Amen. Talagang totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Ang iba sa atin po mga minamahal, bilang na ang kanilang araw dahil sa malubhang sakit at karamdaman. Isa na po yung kapatiran po natin sa dako ng Lubao. Labas-pasok sa pagamutan, naubos na ang kanilang pong financial. Subalit po mga minamahal, ilang opera na po ang nangyari yung taong ito po mga minamahal. Subalit nung siya po ay makakilala sa mahal na Panginoon. Walang ibang ginamit na gamot, kundi pananampalataya mula sa Diyos ngayon. Panibagong buhay, panibagong kalakasan at kalusugan ang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Bakit natamo niya ang panibagong buhay at kalakasan? Sapagat pinili niya na paglingkuran ng mahal na Panginoon. Amen? Ganon din po tayo po mga minamahal, mas pinili po natin na maglingkod sa Diyos. Sa kabila ng ating kinakaharap ngayon, mas masarap maglingkod sa Diyos. Amen? Baka may mga Kristiyanong, Brad,
sa kaguluhan ngayon, sa kalagayan ng mundo ngayon, nalulungkot ako. Ano ang dapat ikalungkot? Wala, dahil kasama po natin ang Diyos. Amen. Kasama po natin ang Diyos na hindi po tayo hayaan na tayo mapahamak. Kasama po natin ang Diyos na hindi po tayo hayaan na tayo po ay magkaroon ng sakit at karamdaman, sapagat siya po ang Diyos na nagpapagaling. Kapag pinili po natin na maglingkod sa Diyos, sumunod sa utos ng Diyos, gagabayan po tayo. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya po mga minama, sa lingwahe ng computer, wala naman akong computer o teknolohiya, ang tawag dito ay refresh. Amen. Sigurado tayong lahat mayroong cellphone, bata at matanda. Amen. Ganun po mga minamang, ngayon na po, ito na po ang panahon po natin ngayon. Kaya kahit ang bata, nagkakaroon na po silang cellphone, sapagat yung presyo po ng cellphone, pababa ng pababa. Maaring gumamit din po yung mga malilit na bata. Ganyan na po mga mina, ito na po yung panahon po natin ngayon. Hindi nyo ba napapansin na kapag madami na yung data, marami na ang naka-store dyan? Di po ba lahat po tayo gumagamit ng cellphone? Sabi po rito, bumabagal, naglalag iyan yung termino ng mga kabataan na hindi namang kailangan burahin lahat. Pero, kailangan mo lang ay i-restart. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kailangan mo lang i-refresh. Kaya sa computer po mga minamal, mayroong button ganun sa computer na pindutin mo lang yung refresh, makikita mo, bibilis ulit. Everybody shall praise the Lord. Ganyan din ang kailangan ng ating buhay. Tayo mga mananampalataya, kapag feeling po natin o nararamdaman po natin sa ating mga sarili, tinatamad ka, bumabagal ka. Katulad ng pagdalo, di po ba po mga minama, dapat tayong mga mananampalataya dahil tayo pinagpalang totoo, pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Dapat mabilis ang ating paglilingkod. Araw pala ng Wednesday, dapat Tuesday, handa ka na. Hindi po yung Wednesday, saka ka pala naghahanda. Amen? Hinahanap mo pa lang yung may susuot. Dapat Martes pa lang, dapat handang-handa ka na para sa kinabukasan sa pagdalo mo sa gawain ng Diyos. Bakit? Sapagat ang ating sasambahin, Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga hari, makapangyarihan sa lahat. Dapat po mga minama, handang-handa po tayo, ibigay po natin yung kainitan, kasigasigan na naglilingkod sa Kanya. Everybody shall praise the Lord. Kaya po mga minama, ang kailangan po natin kapag feeling po natin o nararamdaman po natin sa ating sarili ay nalulungkot, lahat na nalulungkot, magsabing praise the Lord. Tandaan, wala po tayong dapat ikalungkot. Bakit? Narito po tayo sa totoong gawain ng Diyos. Amen! Nalulungkot po mga minama ang ilan sa atin sa pagsalubong po nila ng bagong taon, ang iba pinagpahinga na. Bagamat po mga minamahal, sa katawang physical po natin, parang pakiramdam po natin nalulungkot, ngunit sa kabila ng kalungkutan kapag ang ating mahal sa buhay pumanaw na, kinuha na po ng mahal na Panginoon. Bagamat nararamdaman ng iba ang kalungkutan, ngunit sa kabila ng lahat, ang ating mahal na kapatid na masigasig, mainit na kinuha ng mahal na Panginoon, siya naman ay nasa langit, masayang-masaya na po siya. Katulad po yung pagpasok ng bagong taon. Pumunta po kami sa dako ng isa po nating kapatid na ito po'y pinagpahinganan po ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo, yung kapatid po natin ito, nung hindi pa po siya save, alam po ninyo, pinag-pre-over ng kanyang pumala asawa na dapat puntahan ng mga manggagawa para ipanalangin. Pagdating po namin doon, hindi na po gumagalaw. Sa madaling sabi, dahil naroon na po kami, walang ibang aming inaasahan na gagabay sa amin, kundi ang ating mabay na Diyos ay pinaglilingkuran. Siniran po namin ang kanyang pumahal sa buhay. Tinuro po namin sa kanila yung kahalagahan ng kaligtasan. Dapat maglingkod ang bawat isa. Dapat pili na maglingkod susunod sa utos ng Diyos. Habang kayo po mga nagpapaliwanag, yung nakahiga ng kanyang pumahal na Ama, hindi na gumagalaw. Siyempre, pinag-pray po namin. Inilihans po namin. Di mo yung kamatayan, di mo yung sakit at karamdaman, lumayag sa pangalan ni Jesus. Sa unang danay po mala pastor. Sa madali sabi, natapos po yun. Lumabas na po kami. Hindi na po gumagalaw eh. Paglabas po namin, nagulat kami. Bakit? Biglang tumayo. Lumabas. Binuhay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Binuhay ng Diyos. Kaya mula noon, nung siya po ay pinagaling na, nangako po siya na maglilingkod na.
3 beses dumadalo sa loob ng isang linggo. Dumadalo siya palagi, araw po ng Wednesday. At alam po niyo yung kapatiran po natin ito na hindi pa po siya saved. Ang kanyang po asawa dumadalo, siya po yung number 1 taga-usig. Ayaw niya yung kanyang asawang magpatuloy na maglingkod sa gawain nito. Subalit, kabaliktaran yung nangyari po mga minama na pinagaling po siya ng mahal, binagyan po siya panibagong buhay. Siya na po yung nagpupumilit na laging dumalo sa banal na gawain ng Diyos. Kaya hindi po nila magagawa yung 3 beses dumalo sa loob ng isang linggo. Lagi po silang tumadalo. At pagpasok ng taong 2022, pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Sabi po namin sa kanya, malasawa, wala pong dapat ikalungkot. Kung nalulungkot man kayo dahil niyo pong malasawa ay wala na, ngunit sa kabila ng kalungkutan ninyo pong nararamdaman, ang inyong pong malasawa ay masaya naman siya sa piling ng Diyos. Everybody shout praise the Lord! Kaya ang paglilingkod sa Diyos, ang pagpili na maglingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay ay hindi po kalugihan, bagkus ito ay pakinabang. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ano ba po mga minaminsan? Sa buhay po natin, minsan po mga minaman, nakakaramdam na bumibigat na ang buhay natin. Dahil sa pagsubok na dinadanas, 6:00 na. Anong kailangan po mga minamahal kung bumibigat po ang ating buhay dahil sa pagsubok na ating dinadanas? Anong kailangan? Mag-umpisang muli to be fresh. At sinong magre-refresh sa atin? Sino po mga minamang magre-refresh sa atin? Walang iba, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Siya po ang tutulong sa atin para makapag-umpisa tayong muli. Bakit po mga minamal ang Panginoon ang tutulong sa atin? Bakit ang Panginoon? Kasi Siya ang gumawa sa atin. Bakit ang Diyos? Kasi Siya ang nakakaalam. Alam Niya ang programming natin. Dahil tayo nilikha ng Diyos. Alam Niya kung paano tayo ginawa. Alam Niya kung paano tayo gawa, saan tayo gawa. Kaya imbis na kahit saan man tayo pumunta, bakit hindi natin unahin o lapitan ang ating pinakamahal na Panginoon? Amen? Sa uling talata o sa ano po mga minama, katulad po ni Maria at ni Marta. Sa halimbawa dito po mga minama sa banal na kasulat na isulat nyo na lamang Lucas 10:41 hanggang 42. Pinapag-aralan po natin wastong pagpili. Nung panahon po mga minamang ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay narito po sa ibabaw ng lupa. Siya po ay nangangaral sa marami mga tao at siya po sa kanya pong pagtuturo at pangangaral kila Marta at Maria, walang ibang pinili po ni Maria kundi makinig sa salita ng Diyos na sinasalita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat po mga minama si Maria, mas pinili po niya ang magaling na bagay na hindi aalisin sa kanya. Everybody shout praise the Lord. Ang ibig sabihin dito po mga minama sa halimbawang ito, dapat gayahin po natin sa Maria na walang kanya pong pinahalagahan, pinili ang laging makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang isang Kristiyano, kapag laging nakikinig ng salita ng Diyos, ano ang mangyayari? Lalago ang kanilang pananampalataya. Kapag isang Kristiyano laging nakikinig ng salita ng Diyos, siya po lalakas ang kanila pong paglilingkod sa Diyos, titibay ang kanila pong relasyon sa mahal na Panginoon. Dumating man ang pagsubok sa kanilang buhay, hindi sila magagapi ng kaaway, sapagkat mayroon po silang pundasyon sa pamagitan ng salita ng Diyos. Everybody shout praise the Lord. Amen. New year, new challenges. New blessing, same God. Isang paalala, iba't iba ang mga naabutan natin ngayong bagong taon. May sinalubong na blessings, pagpapala. May sinalubong ng challenges, hamon sa buhay. May sinalubong ng rest. Ang ilang Kristiyano pinagpahinga na. At may sinalubong ng paghihirap at pagsubok katulad ngayong panahon natin ngayon. Amen. Isa yan sa pagsubok ng mga mananampalataya na tayo po ay dumadanas ngayon. Muli po nga panibagong taon, panibagong pagpapatupad muli, no vaccination card, no grocery. No vaccination card, no entry. Isa yan sa pagsubok na ating kinakaharap ngayon. Lahat po magsabing amen. Tandaan, ang Diyos ay hindi marunong magpabaya sa kanyang mga minamal na anak.
Ano mang mangyari sa ating mundong ginagalawan, ang Diyos ay laging nandiyan. Na handa po tayong damayan, handa po tayong tulungan, handa po tayong pag-ingatan, sapagat totoo siyang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Okay lang yan po mga minamahal, no need to worry. Walang dapat ipag-alala sapagat buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Same pa rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran hanggang ngayon. At kahit magbago pa ang taon, ang Diyos ay hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Amen. Nananatili ang kanyang kapangyarihan basta't nasa wasto ang ating pagpili, paglilingkod, desisyon sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay mananatili sa ating buhay. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na tayo pinapahama. Bakit? Kontrolado ng Diyos lahat ng bagay dito sa mundo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Dito na po tayo sa huling talata. Jeremias, Kapitulo 29 at ang versikulo po ay 11. Ito po ang sinasabi. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay. Sa bawat isa sa atin na napabilang sa gawain na ito, pinili po natin ang maglingkod sa Diyos. Na tayo po na napabilang sa gawain na ito, mas pinili po natin ang sumunod sa pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Alam na natin na maganda ang maging kahinatnan ng ating buhay sa pagtotoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya sa atin ang pag-aralan po mga minamahal sa araw na ito, kung paano binigyan niya ang bagong simula itong taong may ketong. Yun na yung naging halimbawa po natin kanina. Itong taong may sakit, itong taong pinagtaboy ng ibang tao, tayo din. Ang BIP, bigyan niya tayo ng bagong simula. Yun po ang ating panalangin. Lumapit po tayo sa ating mabait na Diyos. Sasabihin po natin sa Kanya, Panginoon, linisin mo ako. Siyempre tayong lahat ng mga mananampalataya nagkukulang, hindi pa po tayo perpekto. Kaya sa panibagong taon na ito, walang ibang ating hiling, kundi linisin po tayo ng ating mabait na Diyos sa ating mga pagsalangsang pagkukulang sa Kanya, Panginoon. Lilisin mo ako, bigyan mo ako ng bagong simula para maging mas mabuti. Panginoon, bigyan mo ako ng mabuting bagong simula para maging mas mabilis, mas masaya ang takbo ng ating buhay. Hanggang tayo po mga minamahal ay dalhin niya sa Kanya pong kaharian, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Patuloy po natin paglilingkuran ng Diyos. Amen. Wastong pagpili, pinili po natin ang maglingkod sa Kanya. Isang araw, tayo naman ay magtatanggap ng gantimpala, langit at buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang ating mabait na Diyos. Awitin po natin yung walang pinipili. Praise the Lord. Hallelujah. Dog. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka nito. Aking damdamin mula nang tayo ay magkakilala, ang puso ko ay laging masaya. Tunay ang pag-ibig mo, tapat at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili hanggang sa wakas nitong mundo, Panginoon, sadyang kay buti mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko,
Ako'y pinili mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y nalalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko. Kahit kailan di mo ako iniwan, ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y pinili mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, dakila ka tapat, hallelujah, sa dalangin ko. Ako'y pinili mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Hallelujah! Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Mga minamahal, habang bumabay-babaw ang awitin ito, magpupuri, magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa buhay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Liwalatin po natin, papurin po natin ang dakilang pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Napakadakilang, napakabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Sa kabila ng tapoy na kukulan ng kakamali, nananatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Walang ibang ating kung gawin kundi pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Luwalatin po natin siya, pagunihan po natin siya sa mga oras na ito. Hallelujah! Purihin ka, malabay na Jesus. Mahal mo, walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y pinili mo, mga minamahal. Patuloy po tayo magluwalhati sa dakilang pangalan ng ating pinakamahal na Mayroon. Hallelujah! Puri-puri ka maghamagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dapat po tayo magpuri, magpasalamat sa Kanya. Hallelujah! Dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y pinili mo kahit ako ay ganito. Hallelujah! Walang katapusan ang pagmamahal mo. Hallelujah! Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, purihin ka, Diyos. Dakila ka, mahal na Mayroon. Mahal na Mayroon, salamat sa iyo, Diyos, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Itinabas mo namin ang dakilat mga pag-iari itong pag-aaral.
Walang binibili ang puso mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ay sama-sama na po tayong manalangin. At pagkatapos po natin manalangin, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, sawayan po natin lahat ng uri ng masakit at karamdaman. Kung tayo po ay may mabigat na problema, dalawang kamay na kataas, sawayan po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Opo, dakilang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po kami nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang pagkukulang at pagkasala. Patawarin mo kami, O Diyos, sa panibagong taon na ito na aming kakaharapin. Ang bawat isa sa amin, palakasin mo kami, patatagin mo kami, mahal na Panginoon. Sapagkat mas pinili po namin maglingkod kami sa iyo. Mas pinili po namin sumunod sa iyo po ipinag-uutos. Alam po namin, O Diyos, gagabayin mo kami sa mong patuloy na paglilingkod namin sa iyo. Ano man po maging kalagayan ng aming mundong ginagalawan, alam po namin hindi mo kami pababayaan. Dagdagan mo ang bilang ng mananampalataya sa lugar na ito. Maging sa lahat ng mga tagasubaybay sa gawain na ito, bigyan mo rin sila ng pagkakataon makakilala sa iyo, makapaglingkod sa iyo, upang kaming lahat ay sama-sama magmana ng langit at buhay na walang hanggan. So, nadalayan po minamahal at iginagalan na yung mga pastor. Amin na po inaangkin ang tagumpay ng aming mga panalangin sa matamis at mga pangyarihan pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. At sa iyo po makapangyarihan pangalan ay pong sinasaway lahat ng uri ng masakit at karamdaman sa lahat ng aming puminamang ng mga kapatiran. Tibes, Diabetes, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina magawa ng kaaway, ubos, sipon, ladat, trangkaso, I command you cast out in the name of the rest. Jesus, be healed, be strong, be blessed, abound on blessing in the name of the rest. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mga minamahal, bilang papasalamat na tayo po ay natanggap na po natin ating kailingan sa Kanya. Tayong po lahat ay tumayo, lumukso po tayo na 3 beses, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dito po natapos ang pag-aaral ng Kanyang banal na salita. Pagpalain po tayo lahat ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At tayo